Mga kaibigan, handa na ba kayong kilabutan? Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Chito, isang delivery rider na nakaranas ng kababalaghan sa kanilang dorm. Isang araw natagpuan niya ang kanilang pusa na may suot na anting-anting at hindi na gumagalaw. Sa kanyang pagsisiyasat natuklasan niya ang isang lihim na magpapabago sa kanilang buhay, isang aswang na nagkukubli sa anyo ng kanyang kaibigan. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga susunod na pangyayari ay magdadala sa inyo sa isang mundo ng takot at misteryo. Ako po si Chito, 23 years old at nagtatrabaho bilang isang delivery rider. Noon pa man ay nakikinig na ako sa mga horror stories na ina-upload nyo sa YouTube. Kaya naman nung may nangyari sa amin na kakaiba, ay naisip ko agad na i-share ito sa channel nyo. Nangyari ito noong 2021. Nung time na yon ay working student pa ako. Nagtatrabaho ako sa isang fast food chain sa gabi. Tapos sa umaga ay pumapasok sa school. Nakikitira ako sa isang dorm malapit sa school namin. May mga kasama ako sa dorm na mga kaklase ko rin. Mga kababata ko sila, kaya naman kampante ako na makasama sila sa iisang bubong. Nung isang beses na umuwi ako mula sa trabaho, ay may napansin akong kakaiba. Pagpasok ko sa gate ng dorm ay nakita ko yung pusa namin na nakahiga sa gilid ng pinto. Si Muning, siya yung pusa ng may-ari ng dorm. Madalas ay nasa labas yon para manghuli ng daga. Pero nung araw na yon ay nakahiga lang siya sa gilid ng pinto at hindi gumagalaw. Nilapitan ko siya at tinignan kung buhay pa siya. Pero nung hinawakan ko siya ay hindi na siya gumagalaw. Malamig na rin yung katawan niya. Nakita ko rin na may nakatali sa leeg niya. Parang kwintas na gawa sa tela. Kinuha ko yung bagay na yon at tinignan. May maliit na bote na nakasabit sa tela. May papel sa loob ng bote at may nakasulat na hindi ko maintindihan. Alam ko kung ano yung bagay na yon. Nakakita na ako noon sa lolo ko. Anting-anting. Hindi ko alam kung bakit may suot na anting-anting si Muning. Pero hindi ko na muna yon inisip. Ang naisip ko agad ay kung sino ang may-ari ng anting-anting na yon. Sa pagkakaalam ko kasi ay personal ang mga anting-anting. Kumbaga ay para lang yun sa may-ari. Kaya naman kung may ibang magsusuot noon ay hindi yun gagana. Pwedeng yun pa ang maging sanhi ng kamalasan ng nagsuot noon. Pumasok ako sa loob ng dorm at tinawag yung mga kasama ko pero wala ni isa sa kanila ang sumagot. Naisip ko na baka nasa school na sila. Maaga kasi ako nakakauwi mula sa trabaho kaya naisip ko na baka hindi pa sila nakakauwi. Pero nung chinek ko yung mga kwarto nila, ay nandun pa yung mga gamit nila. Hindi ko na lang muna inisip yon. Naisip ko na baka may binili lang sila sa labas. Pinagpatuloy ko na lang yung ginagawa ko. Habang nagluluto ako ng almusal, ay iniisip ko kung sino ang naglagay ng anting-anting kay Muning. Marami akong naisip. Baka yung may-ari ng dorm o kaya naman ay yung mga kasama ko sa dorm. Baka isa sa kanila ay may tinatago palang anting-anting. Habang nagluluto ako ay may narinig akong mga bulong. Galing yun sa kwarto ng isa kong kasama. Si Arvin. Naisip ko na baka si Arvin yung may-ari ng anting-anting. Baka kaya nagbubulong siya ay dahil may dasal na kailangan siyang gawin para sa anting-anting na yon. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ni Arvin. Nakabukas yung pinto at sumilip ako. Nakatalikod sa akin si Arvin. Nakaupo siya sa sahig at may ginagawa. Hindi ko makita kung ano yung ginagawa niya dahil nakatalikod nga siya sa akin. Pero may naririnig akong bulong na nanggagaling sa kanya. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Parang ibang wika. Hindi ko magawang tawagin si Arvin. Parang may pumipigil sa akin. Hindi ko rin magawang lumapit sa kanya. Nakatayo lang ako sa may pinto at pinapanood siya. Maya-maya ay gumalaw siya, tumayo siya at humarap sa akin. Nakita ko na may hawak siyang brush at may pintura sa sahig. Tapos nakita ko yung pader sa harap niya. May nakapintura doon na simbolo. Nakakita na ako noon sa mga pelikula.
Simbolo yun ng mga aswang. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Napasigaw ako at napatakbo palayo. Hindi ko alam kung bakit ako natakot, pero iba yung pakiramdam ko nung makita ko yung simbolo na pinipinta ni Arvin. Parang may bumulong sa akin na tumakbo na ako palayo. Nung makalayo ako ay naisip ko yung mga kasama namin sa dorm. Nasaan kaya sila? Baka may masamang nangyari sa kanila. Baka naunahan na sila ni Arvin. Nung maisip ko yon ay nagdesisyon ako na hanapin sila. Nagpunta ako sa laundry room. May nakita akong nakaupo sa gilid. Si Jomar, isa sa mga kasama namin sa dorm. Nanginginig siya at may hawak na rosaryo. Tinawag ko siya at nung makita niya ako ay bigla siyang tumayo at niyakap ako. Sabi niya ay wag daw akong lalapit kay Arvin dahil hindi na tao si Arvin. Sabi ko sa kanya na alam ko na ang ibig niyang sabihin pero kailangan kong makausap si Arvin. Baka sakali na makausap ko pa siya. Pero sabi ni Jomar ay wag na wag daw akong lalapit kay Arvin. Dahil hindi na si Arvin ang makakausap ko. Nung makita raw niya si Arvin na nagpipinta ng simbolo sa pader, ay iba na raw ang itsura nito. Matanda na raw at mahahaba ang mga kuko. Nung marinig ko yon ay lalo akong natakot. Pero naisip ko na baka may pag-asa pa na makausap ko si Arvin. Baka kaya ko pa siyang kumbinsihin na bumalik sa dati niyang anyo. Kaya kahit nanginginig ako sa takot, ay nagdesisyon akong harapin si Arvin. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto niya. Nakatalikod ulit siya at may pinipintahan. Tinawag ko siya at sinubukan kausapin. Sabi ko sa kanya na tumigil na siya sa ginagawa niya. Na alam kong hindi siya yon. Na alam kong may ibang gumagabay sa katawan niya. Pero hindi siya sumasagot. Nung lapitan ko siya, ay bigla siyang humarap sa akin. Nung makita ko yung mukha niya ay halos mawalan ako ng ulirat. Dahil hindi na mukha ni Arvin ang nakita ko. Matandang babae na may mahahabang kuko at mahahabang ngipin. Tumakbo ako palabas ng dorm. Hindi ko na tinignan kung hahabulin ba ako ng matandang aswang. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa guardhouse. Nung makausap ko yung mga gwardiya ay halos hindi ko masabi sa kanila yung nangyari. Pero nung makalma nila ako ay naikwento ko rin sa kanila lahat. Buti na lang at mga kaibigan ko yung mga gwardiya kaya naniwala sila sa kwento ko. Tinawagan nila yung isang kakilala nila na albularyo. Sabi nila ay marami na raw itong nasolusyonan ng mga ganitong klaseng kaso. Pagdating nung albularyo na si Mangisco ay pinakita ko agad sa kanya yung anting-anting na nakuha ko kay Muning. Sabi ko sa kanya na baka yun ang dahilan ng lahat ng nangyayari. Sabi naman ni Mangisco ay tama raw ako. Malamang daw ay hindi para kay Muning yung anting-anting na yon. Kaya imbis na protektahan siya ay yun pa ang naging dahilan ng kamatayan niya. Nagdadasal si Mang Isko habang hawak yung anting-anting. Tapos ay bigla niyang tinapon yun sa malayo. Sabi niya ay may aswang daw na malapit sa amin at nag-aabang lang ng tamang pagkakataon para umatake. Nung marinig ko yon ay sinabi ko sa kanya na baka si Arvin yung tinutukoy niya dahil nakita ko na iba na ang itsura nito at nagpipinta pa ng simbolo ng aswang sa pader. Sabi ni Mang Isko ay tama raw ako pero hindi na raw si Arvin ang makakaharap namin kundi yung aswang na nag-aabang sa amin. Sabi ko kay Mang Isko na baka pwedeng siya na lang ang pumasok sa dorm dahil baka hindi ko kayanin ang makaharap yung aswang. Pumayag naman si Mang Isko. Sabi niya ay samahan na lang daw siya ng mga guwardiya. Nung pumasok sila sa dorm ay may daladalang bolo si Mang Isko. Nakita nila si Arvin na naglalakad sa kisame. Sinaksak agad ito ni Mang Isko at hindi na binigyan ng pagkakataon na makaporma pa. Nung matapos ang lahat ay nalaman namin na nakapagtago pala yung iba naming kasama sa dorm. Nung makita nila na nag-iiba na yung itsura ni Arvin ay nagtakbuhan na sila palabas. Buti na lang at nakaligtas sila. Si Muning lang talaga yung hindi na isalba.
Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari. Lagi pa rin akong nakabantay sa mga kakaibang pangyayari sa paligid ko. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ay maaaring magdala ng matinding takot at panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga kaibigan na may kakaibang anting-anting.